Samantala patuloy ang pagsugpo ng Philippine Coconut Authority sa Cocolisap sa Basilan. Ito'y upang maibalik na ang kabuhayan ng daan-daan nating mga kababayan doon. Nagbabalik si Dina Pagibitan. Tree of Life kung ituring ang puno ng niyog dahil walang tapon o sayang sa mga bahagi nito. Lahat may pakinabang sa tao. Nasa 3.5 million hektarya o katumbas ng 27% lupain sa bansa ang tinatamnan ng niyog. Sa 79 na probinsya sa bansa, nasa 68 ang may taniman nito. Kaya naman umaabot sa 25 milyong Pilipino ang direktang umaasa sa industriya. Dahilan, kaya malaking pilay sa mga magsasaka ng niyog ang pamimeste ng Cocolisap, isang uri ng peste na nagmula sa Indonesia. Nabubuhay ito ng nasa 28 hanggang 32 days at dumarami sa pamamagitan ng hangin at langgam na siyang nagpapalipat-lipat mula sa isang puno papunta sa iba. Oras na dapuan ng peste ang dahon ng puno, unti-unti itong maninilaw hanggang tuluyang matuyo. Ayon sa Philippine Coconut Authority, ang lumalalang lagay ng panahon sa ngayon ang pangunahing dahilan ng pagdami ng mga peste. Kabilang na ang polusyon sa lupa at tubig, ang sobrang init ng paligid, ang mga chemical spray na siyang pumapatay sa mga predator na kakain sana sa mga peste. Gayon din ang pagbabaliwala mismo ng mga magsasaka sa Cocolisap. When a tree is infected or what they call infested, madaming peste pumapasok dyan. 2009 nang unang maitala ang pagkalat ng Cocolisap sa bansa. March 2010 nang mameste ito sa 2 barangay sa Tanawan, Batangas, isa sa mga probinsyang may pinakamalaking taniman ng niyog. December 2012 nang pestehin nito ang mga pananim sa barangay Kabunbata at Malige sa Isabela, Basilan. Minsan nang nanguna ang Basilan sa pagsusuplay ng bunga ng niyog sa bansa. Ngunit dahil unti-unti itong napalitan ng rubber trees, bumaba ito sa ika-8 pwesto. Gayunpaman, maraming magsasaka pa rin dito ang umaasa sa niyog. Halos 3 taon nang pinoproblema ng mga magsasaka ng Basilan ang Cocolisap. Ngunit ngayon taon lamang ito na meste ng sobra. May 2 paraang ginagawa ang mga magsasaka para masugpo ang mga peste. Una, mano-manong pag-aalis sa mga tuyong dahon o apektadong dahon mula sa puno. Pangalawa, injection. Gayunman, libo-libong mga supply ng gamot ang kinakailangan ng mga residente upang tuluyang masugpo ang mga peste. Malaki talaga ang nawala sa mga farmers dito sa Isabela, sa Basilan. Dapat suportado lang ng gobyerno. Paano po suportado? Yung financial. Bukod sa pruning, pagsunog ng mga dahong apektado at injection, kasalukuyang namamahagi ang PCA ng organic fertilizer sa mga magsasaka ng niyog para muling patabain ang mga lupa. Malaking tulong din ang nagagawa ng mga bagyo sa paglilinis ng mga dahon ng niyog na siyang nagtataboy naman ng mga peste. Kasi ang prescription ng mga scientists natin is just in some parts yung hindi heavily infested, leave it alone so that the predators will multiply and come in. But in heavily infested area, you need to apply radical solution. Dahil sa outbreak, hinihimok na ng PCA ang mga magsasaka na subukan na ang pagtatanim ng iba pang puno gaya ng kape na sa loob lamang ng 1 taon ay maaari ng maani. Hindi opisina ang pinupunta ng mga farmers, kundi it's an actual farm. Doon sila pupunta, doon sila magsasanggayon, aalamin nila ano na ba ang mga tamang teknolohiya sa agrikultura at ano ang tinatanim in between coconut. Sa ngayon, nangunguna pa rin ang Pilipinas sa buong mundo sa pagproproduce ng finished products mula sa niyog. Mula sa Isabela, Basilan, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.